Meron naman ulit tayo gawa na Magos PO12. Sa previous natin, Magos na PO14 yun, taga Bulacan. Ito taga Bulacan pa rin. Taga Bulacan din ito. Bali, customer na rin natin to. Ginawa na natin ng dalawang speaker yata. Ano bang ibang ginawa ko doon? Dalawang speaker yata, hindi ko lang matandaan gaano. Basta customer ko na rin ito. Magos PO12 Professional Power Amplifier. Ayan. Ang issue nito, nakalimutan ko na yung combo namin ni Bossing eh. Pero ang sabi daw, parang isang channel is wala yatang audio. Kaya ito, binuksan ko na agad. Oh. Sa kalumaan, tingnan nyo yung nangyari sa may kapasitor. Oh. Yung plastic niya, oh, na ano, lumutong na. Pero working pa yan. Tapos dito, parang napatakan na kung anong bagay na, or anong likido to dito. Napatakan. Ito kaya, para siyang nagsuka. Although, okay pa naman yan. Matibay ito eh, hindi kinakalawang. Ito lang, kailangan maagapan yan. Ngayon, testing natin, tingnan natin kung anong pinaka-issue niya. Okay, naka-normal mode naman siya. Naka-normal, ngayon, ito kanina naputol. Dito nakalagay, no? 221. Tingnan natin kung may bias muna. Tapos, lagyan natin ng audio mamaya. Pero sa biasing muna tayo siyempre. Kailangan may bias siya para okay, good yung bias nito. Nasa 0.26. Okay, goods din ito. Goods yung amplifier stage natin. Ngayon, maglagay ako ng speaker. Lagyan natin ng speaker and then audio input para magkaalaman na. Lagyan na ako ng audio source and then speaker. Yan, dalawa. Ngayon, naka-play yung laptop natin. Walang audio. Wala. Ito pala. Tanda ko na. Sabi pala ni Bossing is gumagana yung isang channel tapos nawala yung isang channel hanggang sa yung isang channel na tuluyan daw nawalan na rin. Okay? Wala talaga siya. Oh. Gumagana yung laptop natin. Wala talaga. Okay, ngayon, good yung amplifier. Maaring dito sa likod yan. Back panel nito, sakit nila yan eh. Sakit ng Magos yan. Or kung hindi man sa may back panel, maaring dito sa may control. Pero, sa back panel muna tayo. Baklas na natin yung back panel niya or sa may boot buffer niya. Parang tinanggal nila yung pinaka-cover dito. Kasi may nakabalagbag pa to dito na board eh. Wala na. Ngayon, ito siya. Ito yung problema ngayon, no? Yung switch. Putol pala yung pinaka-knob niya. Tapos, kalawang na. Pero pwede pa sana yun eh. Yung mga kapasitor niya, luma, no? Pero, tingnan ko muna kung may mahanap akong pamalit nito. Palitan natin to. Pero pag wala, ay, disungkit na lang siguro yan. Alam ko, meron ako nito. Kaso maliit. Tingnan ko muna kung pwede dito. Sa ngayon, lagyan muna natin ng contact cleaner yan. Paganahin muna natin. Tapos yung mga kapasitor, palitan natin to. Itong mga maliliit lang. Ito, yung value niya, yung mga 4.7. Ito, dalawang maliit na to. Tapos dito sa may kabila, dalawang maliit din. Yan, 50 na 4.7 yan. Palit na sana ako ng mga kapasitor. Bago na yung mga kapasitor natin. Ito, and then dito. Ang problema, nung nilagyan ko ng langis to, wala na pala. Pingas na, oh. Pingas na yung pinaka-switch, oh. Kaya, palit na talaga to. Pwede naman i-rekta to kung sakali. Ang gagawin dyan, kung bridge siya, bridge lang siya. Sabi natin kung bridge dito sa taas, ay sa may baba, o ito lang pagsamahin mo sa may baba. Tapos kung dito sa may, sana ba? Dito sa may baba, dito lang sa may baba. Kung dito sa taas, dito sa taas lang, ipag-short mo lang to. Kaso lang, wala na siyang selector. Kaya gagawin natin, maghanap ako. Alam ko meron akong ganito eh, kaso maliliit siguro, parang maliliit yun. Hanapin ko tapos gawa na lang natin ng paraan. Para-paraan na lang to or diskarte na lang. Meron akong switch na medyo maliit kasi ito eh. Ito. Yan, medyo maliit siya. Medyo maliit siya ng klase ng switch. Tapos naka 2, 4, 8 pin. Naka 8 pin siya kasi may gitna siya eh. May gitna siya ganyan, no? Ayan, may gitna siya. Pero, kinonvert natin. Ang mangyari dyan, kapag nasa gitna siya, ganyan, hindi gagana yan. Hindi gagana. Kailangan pag taas siya ganyan, gagana sa pinakataas. Tapos sa pag pinakababa, gagana siya. Okay?
Diskarte lang yan. Tapos, oh, maiksi yung paa niya. Nilagyan natin ng alambre. Para umabot lang. Para umangat na makunti ito. Tapos, yan, lalagyan na lang natin ng sealant mamaya to para mas tumibay siya. Wala eh. Wala tayong pamalit ng lintik. Sana ba yun? Nawala pa yata. Basag na yun eh. Nawala pa. Ay, ito to. Oh, wala tayong pamalit nito eh. Bali ito, 6 pin naman to. Ang pinilit natin yan is 8 pin. Diskarte lang yan. Paano kung para saan, para naging technician tayo kung may na tayo dumiskarte, di ba? Yan, yung dalawang apat ganyan. Ito pinagsama ko ito. Itong gitna na pinagsama ko ito. Yan ang magiging silbi niya na pinaka-source niya yung gitna. Tapos pag dito sa baba, sabi natin stereo, pag nasa taas parallel or bridge. Kasi switch nito dalawa lang. Stereo and then bridge lang. Okay? Yan na siya, oh. O, pwede. Ngayon, testing muna natin na nakaganito lang siya. Tingnan natin kung may audio siya or wala. Naglagay na tayo ng input. Pag nakataas yan, tulad ito nakataas siya, ibig sabihin naka-stereo ito. Kapag sa pinakababa, naka-bridge siya. Ngayon, tingnan nyo, ano mangyari? Off natin. Kung mapapansin nyo, naka-normal siya, di ba? Kapag i-bridge mo siya, ilaw itong bridge. Tingnan nyo. Bababa ko to, ha. Bababa ko sa pinakababa. Ayan, nag-bridge siya, oh. Diba? Off natin sa taas. O, ayan. Naka-stereo yan. Ngayon, play natin yung laptop natin. Okay, naka-play laptop. Channel 1. Ito, walang audio. Channel 2. Ayan, may audio siya, oh. May audio yung channel 2, yung channel 1, wala siya, oh. Sa tingin ko, good yung input buffer niyan. Dito tayo sa may amplifier stage niya. Ngayon, bunutin natin to. Para malaman natin kung may problema yung amplifier stage niya or nasa control or nandun pa rin sa may input buffer. Dito muna tayo. Bunutin natin to. Yan, ito yung pinaka audio in niya. Ngayon, kakalabitin natin itong kapasitor na to. Signal ito eh. Dapat may humming. Wala tayong marinig, walang signal, oh. Maring may problema yung amplifier stage dito. Bunutin ko to. Tapos kalabitin ko to, ah. Makita nyo may signal, oh. Ba? Tapos may ugong yung speaker. Dito wala talaga, oh. Wala, oh, kahit dito mo sundutin. Oh, wala talaga siya. Okay. Maaring may problema sa may amplifier stage niya. Pambira na yan. Balik natin. Babaktasin pa tayo nito. Medyo may kalawang kasi siya, oh. Hanapin natin. Or maaring kapasitor din, may problema. Di ba? Maaring kapasitor din. Sige. Hanapin ko muna yung pinaka-problema nito, tapos balikan ko kayo. Pero dito, nag-normal na to. Tingin ko normal na tong ginawa natin, eh. Diskarte lang yan. Di baling medyo ma-awkward siya tingnan kasi maliit, pero basta working siya. Walang problema dito sa may amplifier stage. Ang problema, maaari dito sa relay niya or sa out niya, kasi teka lang, dito sa speaker tayo. Ito. Bunutin natin to. Binunot ko siya. Tapos ito, naka-range tayo ng 50 VEC yan. VEC, wag DC, kasi hindi nyo masusukat yung tunog ng audio nya. Ngayon, natin laptop natin, paganahin natin ulit. Okay. Ito, meron siya, oh. Meron yan. Ibig sabihin, may pumasok doon sa may relay section nya. Ito natin lagay. Tapos, tingnan nyo, itong blocky na to, emitter to, eh. Emitter yan. Tingnan nyo, meron, oh. Diba? Kita naman dito, may signal, oh. Dito, meron. Tapos, sa may kabilang channel, meron din to. Oh, meron, oh. Diba? Ibig sabihin, gumagana yan.
Wala lang siyang out, hindi lumalabas. O meron, no? Di ba? Oh, ibig sabihin tumutugtog yan. Pero hindi gumagana yung signal dito or wala siyang malabas. Ang isa't tinitingnan ko dyan, maaring sira yung relay niya. Or sa may relay section dyan. Putik, pababaklasin pa tayo yan. Hirap-hirap pa naman ang baklas yan. Kung matandaan nyo yung previous vlog natin na sa PO14, hirap na hirap din tayo doon. Baklasin natin. Diyan ang problema niyan, wala dito. Wala dito sa may amplifier stage niya. Ginawa ko ito, inangat ko lang muna ng pagganito. Tapos sinundot na lang yung relay dito. Try ko muna ang palitan yung relay. Kasi wala naman ako nakitang naputol na paa ng mga pyesa dito or mga sunog na parts. Wala naman. Baka sa relay lang. Ito, YLA. Ito yung stock niya. Ito, dapat ganito to eh. Yan, ito na side na to para sa dito. Nandito para dito sa may kabilang side. Ginawa natin, pinalitan. Broadway na yan ha. Broadway pinalit natin oh. Yan, Broadway yan. Ngayon, ibalik ko muna to or hinangin. Hindi ko pa nahinang yan. Mahirap. Putik na yan. Hinangin ko muna. Tapos, try natin balik. Tapos testing natin. Sana gumana naman. Kasi ang hirap magbaklas nito. Binalik natin pansamantala lang. 2 tornilyo pa lang yan. Ayan, tsaka ayan oh. Baka mamaya ayaw pa. Di magbaklas na naman ulit tayo. Ito yung relay natin binaklas natin ha. Okay. On natin. Laptop natin. Uminto na naman. Play na naman natin ulit to. Ngayon, channel 1. Ayun oh. May signal na oh. Oh, di ba? Meron na oh. Wala lang speaker kasi nakatanggal yung speaker niya eh. Oh. Pero umilaw na siya oh. Ayun. Oh, meron na. Problema pa nga yung control oh. Kailangan idiin mo ng todo para mawala yung signal niya. Ayun, lagyan natin ng speaker to ah. Lagyan natin ng speaker. Marami na akong nagawang ganito kaya halos kabisado ko na yung proseso ng gawaan nito eh. Kailang gawaan ako nito na sira yung relay. Channel 2. Channel 1. Oh, ha? Control lang, kailangan idiin mo pa para mawala yung audio niya. Pero okay lang. Kailangan pala nakasagad. Di pala nakasagad kanina kaya kumikindat. Ayun oh. Channel 1. Okay na. Di ba? Lang talaga nadali doon sa ilalim yung relay niya. Marami na ako, nakailang beses na ako ng trouble na ganyan yung yung problema niya na ayaw may audio dito pero wala siyang, hindi siya nag-out. Kasi once na hindi mag-trigger or mag-contact yung relay niyan, yung signal hindi rin ilaw dito. Hindi rin siya ilaw. Diba? Ganun mag-troubleshoot ng tulad yan, walang audio. Saan mo siya hanapin? Nasa amplifier stage ba siya? Nasa input ba siya? Nasa control ba siya? Or nasa relay section? Diba? Kanina nung sinalpakan natin dito or tinister natin dito, may lumalabas dito na audio. Diba? May pumasok doon sa may relay pero walang lumabas. Ang nangyari dyan, may pumasok dito pero yung contact niya malamang hindi na umabot yun. Hindi na umabot kaya walang audio, wala rin signal. Kasi yung signal niya, dito siya nag-aabang sa may kabila. Once na mag-contact siya, doon siya, saka pa lang siya magkakaroon ng signal. Kapag hindi mag-contact yung relay, walang audio, hindi rin magsisignal dito. Okay. Ngayon, ay balik ko na maayos ito. Balik natin to na maayos. Tapos pati back panel. Tapos ito, linisan natin to. Tapos kuskusin natin kaya matanggal yung kalawang. Okay. Pinatakan na natin ng kwanto. Di na natin matanggal yung parang yung pula-pula niya, pero kinuskus natin yan. Parang ano bang pumatak diyan. Kaya may varnish na yan. Ngayon, naka 20 tayo ha. Naka 20 yan. Po natin. Pala ka diyan.
Okay, laptop natin, huminto na naman. Hindi kasi siya naka non-stop. Yun oh. Okay pa yung control niya. Yung mga itong klaseng control, matitibay ito. Yung parang micro, maliliit na yan oh. Matitibay yan eh. Lakas. Ang lakas. Sa totoo lang guys, itong Magos na P12 na to, napakasulit tumunog. Ang kwento nga ng mga customer ko nito na karamihan gumagamit ito, mga taga Bicol eh. Mga customer ko sa Bicol, pinapabuhat nila ng 4 na 18 ito, na mga tag 1 to 1000 watts. Kwan daw, yakang-yaka daw, hindi man lang daw umiinit. Oh, solid. Okay, hanggang dito na lang. Yung ginawa natin, yan ha, pinalitan natin yung switch. Discarding technician, ika nga. Diba? Nakita nyo naman, nagawa natin ng paraan, no? Yung switch, oh. Buti na lang, meron tayong ganyang switch. Yung 4 na pin, 8 pin, pwede convert yun into 6 pin. Yung dalawang sa gitna na to, itong gitna na yan, pag dikitin mo yan, pagsamahin mo, kapag inakyat mo yan sa taas, magiging stereo. Pag binaba mo siya, pag ganito siya, magiging bridge. Kasi yung connection yan, bridge and then stereo lang naman eh, na pwede. Kapag ginitna mo yan, mawawala ng connection yan. Hindi gagana yung bridge and then parallel mo. Pag steady siya sa gitna. Di ba? Kaya kailangan isagad mo siya sa todo kasi may gitna siya eh. Unang pitik mo, taas. Pag gitna mo, sa gitna siya tapos sa pinakailalim. Kaya gagawin mo, diretso sa taas, diretso sa baba. Okay? Diskarte lang yan. Tapos pinalitan natin yung mga kapasitor niya. Yun lang ang papalitan nyo dyan, yung 4.7 na 4 na piraso. Tapos, ano ba, yung relay. Yan, pinalitan natin yung relay niya. Sira. Okay? Hanggang dito na lang. Sana nakapagbigay idea ulit tayo sa mga ganitong klaseng content natin na Magos PO12 from Bulacan. Okay? Maraming salamat sir ha. Okay na itong Magos na P12 ma. And then, dahil umabot ka sa part ng video natin na ito at alam ko na hindi ka pa nakapag-subscribe, baka naman, pakisubscribe ng YouTube channel natin. Pinutin mo yung subscribe, yung bell button, tapos pinutin mo yung all. Ayan, kapag napindot mo na lahat yan, mano-notified ka kapag meron akong upload na video. Nag-upload ako ng video 1 beses, 2 beses kada araw. Okay, maraming salamat. Salute sa inyo.